O kahit mga kababayan, in-announce ng Presidential Communications Office na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, clear na muna yung kanyang mga schedule outside sa mga probinsya para personal niya mga kababayan na magawa at ma-finalize na yung SUNA. Pero pumunta pa rin po sa Palawan yung ating Pangulong BBM para sa usual distribution ng mga ayuda. O yan po mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, napakasipag talaga oh. Sabi diyan sa report mga kababayan 24 minutes ago pa lang, reinforcing the government's ongoing efforts to sustain the recovery of Filipino communities severely affected by El Nino crisis. President Ferdinand R. Marcos Jr. visit the province of Palawan to provide vital assistance to farmers, fisherfolk, and families in a program at the Edward S. Hagedorn Coliseum in Puerto Princesa City on July 18. Ngayon lang po, the President provides cash assistance worth 10,000 pesos each to 20 select beneficiaries from the region as well as nearly 100 million in financial aid to the city government of Puerto Princesa and provincial governments of Palawan and Marinduque. So damay pala pati yung Marinduque. In response to the challenges brought by extreme heat and drought, President Marcos Jr. hands out agri-fishery assistance packages consisting of farm machineries, fishing equipment, seedlings, fertilizers, and financial support as part of the Department of Agriculture's continued commitment to strengthen the country's agriculture sector. Furthermore, the Department of Social Welfare and Development and the Interior and Local Government, Technical Education and Skills Development Authority, and the Office of House Speaker Martin Romualdez also joined the collaborative efforts to extend various forms of assistance to identified beneficiaries in attendees of the event. Lagi pong kasama ang ating Speaker of the House na malamang yun ang magiging successor ng ating Pangulong Bongbong. Gawan niya na naman, Mr. Maraviles. Gatong ka na naman. Maganda po yung ratings ngayon ni Martin Romualdez. Pataas ng pataas. Sa latest survey po ng Pulse Asia. Si Inday, sabi rito sa balita, steady siya. Tumaas din ng 2% pero may margin of error kasi na 2% usually ang survey. Kaya sa statistics mga kababayan, kahit tumaas ng 2% si Inday, steady pa rin ang basa. Yan ang sabi dito sa Pulse Asia. Pulse Asia, Marcos approval down 2 points, Sara up 2 points din po. Si Martin po, gainer siya. Approval, positive 4. Dumagdag po ng 4 na puntos. Approval ratings up by 4%. Trust rating 4% din po. Yan ang sabi dyan. Umangat sa 35%. Parehong tumaas ng 4 points ang performance at trust ratings ni House Speaker Martin Romualdez base sa second quarter survey ng Pulse Asia na isinapubliko ngayong Miyerkules, kahapon po, July 17. Kaya masaya po si Martin. Pasalamat siya. Kinagagalak nating malaman na patuloy ang pagtaas ng tiwala ng mamamayang Filipino sa ating kakayahan bilang pinuno ng Kongreso. This result as a clear affirmation of the diligent work and dedication demonstrated by my colleagues here at the House of Representatives. Mananatili tayong tapat sa ating sinumpaang tungkulin na alagaan natin ang bawat pamilyang Pilipino. Itutulak natin ang pagkakaisa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isulong ang interes ng mamamayan. Kaya laging kasama po si Martin ng ating Pangulo na didistribute ng mga cheque po sa
sa Palawan, di ba? Ang daming tao na naman po, mga kababayan. Tuwang-tuwa sila po. Puerto Princesa City Mayor Lucilo R. Bayron upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Kahit dito po sa amin, sa Bicol Region, ang daming projects na inimplement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May groundbreaking na naman nga po kahapon na ginawa dito. Mamaya ibigay ko po sa inyo mga kababayan. Ito yung sa Palawan po. Na pagbisita sa ating lungsod. Kami ay masaya na inaanyayahan po kayo at si Speaker Romualdez bumalik muli sa October 29 hanggang sa November 4 upang pangunahan opening program ng International Canoe Federation Dragon Boat World Championship at marahil ay masaksihan ang ilan sa mga races. Kami ay happy at excited na ibalita sa inyo na may 34 countries na sa ngayon ang kumpirmadong lalahok. Pangalawa, upang inspeksyonin ninyo ang ongoing construction ng 10 units na 5-story na mga tirahan sa ilalim ng inyong 4-piece program na pinondohan ng SHAFC. Magkakaroon ng 45 na 5-story buildings na itatayo sa 22-hectare tituladong lupa ng City Government of Puerto Princesa sa Barangay Irawan, mga 9 kilometro mula dito sa ating Coliseum. Ang 40 units na ito, kapag natapos na, ay magiging tahanan para sa 6,030 families na mga informal settlers na ngayon nakatira sa coastal area ng Puerto Princesa Bay na isang danger zone. Noong pong February 2024, nagkaroon ng sunog sa coastal area ng 2 barangays dito sa Puerto Princesa at 681 families ang nasunugan ng bahay at mga ari-arian. Ang 450 victim families ay nakatira ngayon sa temporary shelter na ipinatayo ng city government sa likod lang po ng Coliseum na ito. Mahal na Pangulo at Speaker, we eagerly anticipate your 4th visit this coming October. Maraming salamat po at naway pagpalain na may kapal ang inyong panunungkulan, ang bagong Pilipinas, ang ating minamahal na bansang Pilipinas at ang lahing Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayor Bayron. At ngayon naman, ating tawagin para sa kanyang... Si Governor Socrates naman po, may message ng Palawan. Alam po ng pamahalang panlalawigan ng Palawan at ng sambayan ng Palawenyo, karangalan ko pong makaisa kayong lahat upang salubungin at batiin ang malupit na pagdating sa lalawigan, Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ang kanyang mga kasama. Mambang nga pag-abot, Mr. President po, pati gayon kanaman. Always welcome in our hearts. Alam po namin napakasikip ng schedule bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya po, as we welcome you today, allow me to thank you for this visit and gesture of personal concern in personally overseeing the distribution of assistance packages to Palawan's farmers and fisher folks and their families. Ito po ang prinsipyo at tanda ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino at kalakip po ng pasasalamat namin sa inyong pagdalaw. Ipinapahayag din po namin ang aming suporta sa inyong pamumuno at ang aming patuloy na mga panalangin para sa inyong kaligtasan at lakas upang lalo pang palawigin ang inyong paglilingkod sa kabutihang panlahat ng ating bansa. Matamang salamat, all the best sa inyo, Mr. President. Mabuhay ang sambayan ng Palawenyo, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Matamang salamat, all the best, kalindong tanan.
Nasa baba lang siya, Salamat po, nakaupo. Governor Socrates. Yan. At ngayon naman, ating tawagin si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Si Speaker pa ang tuwang-tuwa dahil tumaas yung kanyang Pangulo, ratings. Maraming salamat na nandito ka na naman sa Palawan at para sa iba dito na nagtataka pag nagsasalita dito, hindi lang ako yung speaker at leader ng House. Pero sa ngayon po, ako po yung caretaker na primero at pangatlong distrito ng Palawan. At may kailang yung mensahe ko kasi nagpapasalamat talaga ako sa ating mahal na Pangulo kay nung siyempre naman malungkot din tayo sa pagpanaw ng ating mga leaders dito kay ni the late Congressman Edward Hagedorn and of course the late Congressman Guy Saime. Pero dahil po sa ating Pangulo at vision niya at sa itong mga programa at na nakikita po natin, hindi lang sa mga magsasaka, hindi lang sa mga isda, pero sa lahat ng Palaweños, nung nakakaroon ng problema dyan sa El Nino, iskip dito yung mga concerns at issues sa mga may nasusunukan, andito ang ating mahal na Pangulo at dahil nandito siya, lahat ng ayuda, lahat ng kailangan po ng Palawan ay naibibigay. Kaya masayang-masaya ako na bilang caretaker ng dalawang distrito, naging mapalad ang caretaker ko kasi all-out support siya sa atin dito sa Palawan. Kaya palapakan po natin mahal na Pangulo. Hindi naman ako mag-iilaban ng speech kaya gusto ko na pasalamat sa lahat ng mga leaders dito, sa lahat ng mga governors natin dito sa Mimaropa, sa lahat ng mga local na officials na tumutulong sa mga ating mga Palaweños at sa lahat po na samahan ng Pilipino. Ako po ay talagang proud na meron tayong isang presidente kagaya ng President Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang tigil at yung focus niya talaga ay sa sambayanang Pilipino. Nakikita po lang natin dyan, hindi lang sa mga magsasaka, hindi sa mga isda, training, turnover ng farm equipment, sa lahat ng mga isda, lahat ng mga boat, mga aparat, at mga kailangan equipment sa kompleto, training program, sa NIA, kompleto talaga. Kaya asahan niyo, Mr. President, that we shall continue supporting your visionary projects that continue to help every Filipino. We are very, very proud to be working under your leadership. I assure you, in the upcoming budget, all of these programs and projects of yours will be fully supported by your House of Representatives. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating House Speaker. Magsiupo po tayo. Maraming salamat sa ating House Speaker, Speaker Martin Romualdez, sa kanyang pagpakilala. Ang ating mga nagkasama rito ngayon, the Palawan 2nd District Representative, Representative Jose Alvarez, the Palawan Provincial Governor, Governor Victorino Socrates, kasamahan sa pamahalaan na nakikipagtulungan upang mapaganda ang buhay natin dito sa Pilipinas. At pinakamahalaga at ang pinaka-importante na grupo na nandito ngayon, kayo po ang aming mga magsasaka at mangingisda na beneficiary para sa pagbigay ng tulong namin ngayong araw. Ang minamahal kong mga kababayan, magandang maga po sa inyo lahat. Nagagalak akong makabalik muli rito sa napakagandang probinsya ng Palawan. Kapag nababanggit ng karamihan ang lugar ninyo, ang agad na pasok sa isipan ko, siyempre, ang Puerto Princesa, ang Coron, ang El Nido, ng kilala sa buong mundo. Bukod sa pagka-UNESCO World Heritage Site tulad ng Puerto Princesa Subterranean River National Park at ang Tubataha Reef National Park,
Nariyan din ang mga naggagandahang isla at dalampasigan kilala sa buong mundo. Ngunit, hindi alam ng nakakarami na ang Palawan ay nangungulit din sa larangan ng produksyon ng pagkain. Bukod sa malawak na mga taniman ng palay, mais at mayroon din kayong kasoy, saging at kalamansi. Ang mga ito ay hindi lamang ninyong naibabahagi sa mga turista, kundi pati na sa mga kababayan ninyo sa iba't ibang panig ng buong Pilipinas. Kaya sa araw na ito, hayaan ninyong kami naman ang mamamahagi ng biyaya sa inyo. Kung sanay ang lahat ng magdala ng pasalubong mula sa Palawan, kami ang magdadala ng pasalubong sa inyo dito sa lahat ng Palawan. Ilingid sa amin na matindi ang naging epekto ng daang El Nino sa inyong mga sakahan at palaisdaan. Ayon sa aming huling datos, umabot sa higit 3 bilyong piso ang nasirang sektor ng agrikultura dito sa Mimaropa sa ng matinding tagtuyot. Kaya marapat lamang na pag-ulanan naman ng tulong upang kayo sa pagsubok na ipinagdaan ninyo. Una rito, mula po mismo sa tanggapan ng Pangulo, magbibigay po tayo ng tig-10,000 piso sa ilang mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na higit na nangangailangan. Sa kabuuan, tayo ay magbibigay ng halos 100 milyong piso para sa mga benepisyado ng lalawigan ng Palawan at ng Marinduque. Bukod pa riyan, ang DSWD ay mamamahagi ng tig-10,000 piso rin para sa higit 6,000 benepisyaryo ng kanilang AKAP program. Mula naman po, hindi nabanggit ng ating House Speaker, ngunit mula rin sa ating House of Representatives, mula sa tanggapan ng Speaker of the House ay tigli 5 kilong bigas sa lahat ng mga dumalo sa araw na ito mula sa ating Congressman. Marami po tayong ibibigay mula sa iba't ibang kagawaran na kasama natin ngayong araw. Actually, nakasulat dito sa speech ko na kasama ng aming kagawaran ng mga kalihim, ngunit naipit na dahil umuulan. So, nauna sila sa Romblon, dapat susunod ako, ngunit umulan, kaya hindi na ako makapasok, kaya nagpo-programa sila ng ganito rin sa Romblon naman. Ngunit, tayo sa ating pinag-uusapan doon sa mga ibabahagi namin para sa ating mga nangangailangan na mga at mga magsasaka. Sa pangunguna ng DA, mamamahagi po tayo ng mga punla, pataba at ilang kagamitan. Hindi lamang para sa ating mga magsasaka, kung hindi pa rin sa ating mga katutubo at mga nais magtanim ng kanilang bakuran. Magbibigay tayo ng fertilizer at fuel voucher sa ating mga magsasaka upang makatulong sa kanilang paghahanap buhay. Mamamahagi din po tayo ng ilang unit ng tractor, rice combine harvester, walk-behind transplanter, pump, engine set, hammer mill, corn sheller at iba't iba. Mayroon din pong ipapamahagi ang BIFAR naman na 5 bangka, 3 lancha at 2 unit ng fish cage para sa ating mga mangingisda. Ang NIA naman po ay mamamahagi ng 8 milyong piso para sa operation and maintenance subsidy ng mga Irrigators Association. Ibibigay din po nila sa araw na ito ang mahigit 500 milyong pisong halaga ng Certificate of Condonation and Exemption sa ating mga landowners sa ilalim ng National at Communal Irrigation System upang hindi na nila aalalahanin ang utang at bayarin sa NIA. At dagdagan po natin
yung mga mahigit 200 milyong pisong halaga na proyektong pang-irigasyon para sa mga magsasaka sa Sapualan, Sumbiling, Timburan, Bagong Bayan at Apurawan. Ang Agricultural Credit Policy Council naman ng DA ay magbibigay ng 20 milyong pisong pondo para sa Survival and Recovery Program at 30 milyong piso na pondo para sa Agri-Negosyo Loan Program. Ngunit, hindi po tayo magtatapos sa pamamahagi ng tulong dahil tuturuan po din natin kung paano mas mapapalago ang mga sakahan sa tulong naman ng Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture. Kasama rin dyan ang TESDA na magbibigay ng ilang starter toolkit at cheque para training support fund. Hindi rin po nagpapahuli ang ALG sapagkat may dala rin silang pondo bilang suporta para mga lokal na pamahalaan ng Dumaran, San Vicente, Rojas, Taytay, Cagayancillo, Araceli. May dala din pong suporta ang DILG para sa mga rebelding nagbalik loob sa gobyerno at sa mga pamilya ng mga nasawing barangay officials dito sa Ngunit, higit pa sa mga tulong at serbisyong ito, po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng rehiyon ng Mimaropa. Atin pong ipinapatayo ang Ipatu Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Abulan, kung saan ang dam component nito ay malapit nang matapos, 95% na po. Habang ang karagdagang kalsada sa Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque ay halos kalahati ng kumpleto. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng military runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Alam din po natin ang inyong mga hinain. Muna na dyan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito. At ngayong paparating na ang tag-ulan, nais kong ipaalam sa inyo na patuloy pong naghahanda ang inyong pamahalaan para sa anumang mangyari. Nag-impact na po tayo ng mahigit 140 milyong pisong halaga ng food at non-food item kung kinikailangan. Kasama na rin po rito ang 5 milyong pisong standby fund para magamit sa inyong rehiyon. Mga minamahal kong kababayan, ibang pagsubok at patong-patong na suliranin ang ating kinakaharap. Alampasan din po natin ito kung lahat tayo ay patuloy na nagtulungan. Sa ating pagkakaisa, sigurado ko na malalampasan natin ang anumang hamon at makakamit natin ang ating mithiin. Naanyanyahan ko po kayo na sama-sama tayo maglalakbay tungo sa mas magandang bukas ng isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Yan po mga kababayan, yung walang pagod na pagtatrabaho, pagsiservisyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito na yung distribution mga kababayan. Juanito Dadange ng Barangay Inagawan, Puerto Princesa City. Di ba? Ngayon, si First Lady mga kababayan, kahapon, busy din sa pamamahagi ng mga mobile clinic po. Ayan yung mga mobile clinic, turnover na po. Sabi dyan, turnover of Bagong Pilipinas mobile clinics to 16 provinces in regions 4 in 5. Kasama dito po sa amin,
Si Tol Tolentino. Tumambling ng tuluyan mga kababayan si Tol. Sumama na sa bagong Pilipinas senatorial slate. Ayan ba, katabi ng ating First Lady. Ayan si Mrs. Lisa Marcos mga kababayan, Vice Admiral. Vice Admiral na po siya. Reporting to duty. Salute to the Commander-in-Chief. Vice Admiral Lisa Marcos ng Philippine Coast Guard. Mahinggit na naman yan, Mr. Maravillas. Yung mga nausog. Di ba? May order na galing sa Commander-in-Chief. Sabay-sabay po yung mga pag-atid ng serbisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Sabi ko nga, dito sa amin po, ganun din po yung naganap kahapon. Kinover natin po, kung iisipin po yung Bicol ay mga dilawan dito. Talo dito yung ating Pangulo. Pero I think magkaapat ng beses mga kababayan, pumunta yung ating Pangulo. At nasa full implementation siya ngayon ng napakalalaking mga projects para po sa Bicol. Ayan po, sa irrigation po, solar irrigation, 1.5 billion pondo para sa 71 solar irrigation project. Target na mabenefisyuhan ang higit sa 4,000 magsasaka sa buong Bicol region. Yan po yung report ng Radyo Pilipinas Albayo. O di ba? Sabi diyan sa balita, wala nang gagastusin pa sa pagpapatubig ang mga magsasaka sa Bicol dahil sa pagpapagawa ng mga karagdagang solar irrigation project sa riyon. Ito'y matapos na ilatag ng NIA kay Ako Bicol NIA Bicol kay Ako Bicol Party List Representative at House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co ang 1.5 billion solar irrigation projects na nakatakdang mabenefisyuhan ang nasa 4,516 mga magsasaka sa 4 na mga probinsya. Magkikita ninyo po yung Bicol region na tinatawag na opposition country, dilawan yung mga politiko. Pero tingnan ninyo ngayon, all out yung suporta ng ating Pangulong Bongbong para maiangat ang kabuhayan, lalo na ng mga magsasaka. Sa isinigawang pagpupulong, 71 karagdagang project sites ang planong itayo na may sakop na kabuuang 1,810 hectares sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur at Camarines Norte. Ayon kay NIA Bicol General Manager Gaudencio de Vera, prioridad ng proyekto ang mga sakahan na wala pang irigasyon sa lugar na nakakapagtanim lamang ng isang beses sa isang taon. Dagdag ni De Vera, tinatayang 140 million ang madadagdag sa kita ng mga magsasaka taon-taon kapag nasimula na ang operasyon ng mga solar irrigation. Nandun ako sa press con kahapon mga kababayan at ang sabi, yung technology dito mga kababayan na gagamitin, Israeli technology, kung saan yung patubig po, gagamit po sila ng pipes. Then yung tubig na dadaloy po, may kasama na pong abono. O di ba? So tipid mga kababayan sa trabaho, may kasama ng abono, yung tubig po, yun pala yung technology sa Israel. Ganon. So sabi dyan, ibinahagi naman ni Congressman Saldico na bahagi ito ng atikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-self-sufficient ang bansa sa bigas sa ilalim ng Food Legacy Project. Kaya naman tiniyak niya ang sapat na pondo para sa pagpapatayo ng mga solar irrigation project sa Bicol. Diin ko, kinakailangan ang pagdevelop ng mga irigasyon sa mga lupang sakahan upang labis na masuportahan ang pagtataas ng produksyon ng mga agricultural products. Tiniyak din ko na maabot ang 20 pesos per kilo na bigas sa tulong ng mga karagdagang solar irrigation project sa Bicol. Samantala, target ngayon ng NIA Bicol ang 60% ng 71 solar irrigation project sites na makompleto sa pagtatapos ng 2024. So ongoing na siya. Kaya yung mga iniinsulto yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga nausog na asa na niya yung 20 pesos per kilo. Hindi man po siya magic.
Tama? Sabi nga natin, pinabayaan po yung agrikultura ng mga previous administrations. Simula pa kay Curicong hanggang kay Maudigs. Asa pa kayo na in just 2 years, mga kababayan, ma-achieve ng ating gobyerno ang self-sufficiency? Ngayon lang nagkakaroon tayo ng ganito ka-agresibo na pag-address sa problema natin sa agrikultura. Sa food production, nakita ninyo yung distribution, massive po sa buong Pilipinas ang tulong na ginagawa po ng gobyerno. Never itong nangyari sa mga previous administration, not even sa panahon ni Maudigs. Naintindihan na ninyo? Wala pong pinipiling lugar yung ating Pangulong Bongbong Marcos kahit dito sa Bicol na talo siya sa eleksyon. Sige lang ang distribute ng ating Pangulo, hindi pa pala tapos yung sa Palawan. O ito naman po, yung 400 million pesos worth na groundbreaking siya ng DSWD Haven para sa mga distressed women, children, and home for the aged siya. Yan project muli ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa aming lugar sa Legazpi City. Groundbreaking kahapon. Ayan po. Ayan. Si Congressman Saldico, si Speaker Martin, si Secretary Gatchalian, si Congressman Joey, Congressman Jill Bungalon ng AKB. Ayan groundbreaking ceremony kahapon po. Kita ninyo ang laki-laki niya. Ganyan kalaki, mga kababayan, yung haven po for distressed women, children, and home for the aged. Yan yung nangyaring groundbreaking po. Kaya tuwang-tuwa yung mga tagalungsod ng Legazpi po. Hindi na sila magdidilawan dito. Marcos na silang lahat. At the Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Ito pa, napakagandang building. Ano siya? Women's Health and Child Care Center. Another first para sa mga Bicolano. Andog ng Pangulong BBM through the able leadership of Speaker Martin Romualdez and Appropriations Chairman Congressman Saldico. Ayan diba? Mga kababayan, dito din ito sa Legazpi City, Albayo. Groundbreaking Women's Health and Child Care Specialty Center. July 16, 2024, 9:30 a.m. Bicol Regional Hospital and Medical Center, Daraga, Albay. Ayos na ayos, mga kababayan. Bumaha po ng mga projects dito po sa amin. Sa irigasyon lang, 1.7 billion. Irigasyon lang po yon ang pondo na inallocate dito po sa buong Bicol Region. Tira niya, Mr. Maravillas, mas malaki pa yung sa Davao, 51 billion, yung kay Pulong. Yun nga po, nung panahon ni Maudigs, kailang hanggang ngayon, binaba pa yung Davao. Hindi maramdaman ng mga taga-Davao, mga kababayan, yung 51 billion. Yan sabi 51 billion for Davao, and then you have this. Baha. Ayan po. Saan ginamit? Traffic tungod sa baha. Look, nakasinati sa bugat nga dagan sa trapiko ning takna ang C.P. Garcia Highway Diversion Road sa may Buhangin, Davao City tungod sa pagbaha sa lugar nga epekto sa kusog nga ulan sa syudad kagabi. Ayan baha sa Davao dahil sa malakas na pag-ulan. The other day pa lang po, saan ginamit yung 51 billion? Parang yung 125 million confidential fund ni Inday, 11 days po na nalunok. Hindi malaman kung saan ginastos, mga kababayan, in 11 days. Yan ang dahilan kung bakit nagalit po si Inday at ayaw nang mag-attend ng SUNA. At tinapoint niya yung sarili niya as designated survivor. You see? Pero dito sa amin po, 1.7 billion. Buong Bicol region na po. Tuwang-tuwa na po kami para sa solar irrigation po.
You see? At yung haven po para sa mga distressed women and children and home for the aged. Tuwang-tuwa na rin po kami. May yung mga Bicolano po marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya all-out support ngayon yung Bicol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung mensahe ng DSWD Regional Director namin dito po. Ayan siya. I-play natin yung interview ng Radyo Pilipinas Albay. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang dapat po natin gawin ay magpasalamat tayo sa ating kapwa Bicolano na chairman ng powerful committee ngayon. Alam ba ninyo na ilang bang Bicolano ngayon na mga humahawak ng matataas na posisyon? Siyempre, nangunguna si Congressman Saldico being the chairman of the... Can you imagine appropriation committee? Di ba? Ikaw ang hahawak ng budget ng buong bansa. So, I think it's about time na pasalamatan natin siya dahil inuuna niya yung ating needs ng ating mga kapwa Bicolano. Bago po pumunta sa ibang regions, siyempre uunahin ng Bicol because he is a Bicolano himself. So, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kasama palagi yung Bicol region sa kanyang agenda, sa kanyang programa, kung saan ay hindi man siya Bicolano, but of course, andito siya palagi sa Bicol. Ilang beses pupunta dito si Presidente, pang-apat na yata. So, ang Bicol is very close to the heart of the President. Thank you. Kita ninyo, hindi man Bicolano, Ilocano yung ating Pangulo. Pero sabi ni Direktor ng DSWD, very close niya sa puso ng ating Pangulo. Binabalik-balikan niya yung Bicol region. Pang-apat na yata niya na pumunta siya dito sa Bicol region para asikasuhin yung mga projects. Kita niya? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.